Malamang ganun po. Kaya sabi ko nga, makikita natin ito kung na-pressure yung ating Pangulong Bongbong Marcos in the coming days and months. Ano ba yung magiging policy direction? Magbabago ba yung stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Maglalaylo ba siya dito sa EDCA sites o sa pakikipag-deal sa Amerika? Sabi dito mga kababayan sa balita sa Manila Standard, former President Rodrigo Duterte told Chinese President Xi Jinping to look kindly on the Philippines on the issue of the West Philippine Sea when they met last month. Senate President Juan Miguel Zubiri said Thursday, quoting President Ferdinand Marcos Jr. Actually, hindi man last month, pero last week pa lang po, yung pagpunta ni Maudigs. Di ba? Doon sa, sa China at nakipagkita sa kanyang kumpadre. Kumpadre talaga niya, Mr. Maravillas. Barkada pala. Si Xi Jinping. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan. Si Zubiri na po yung nagsasalita at yung information, sabi, galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ang ibig sabihin, pangatlong tao na yung nagsasalita. Di ba? Ano niya, Mr. Maravillas, kung yung nagsasalita, pangatlong tao. May eksperimento kasi dyan, mga kababayan, na pag pinasa yung information sa ibang tao, most of the time, hindi na po accurate yung balita. Hindi na kasi first-hand information, di ba? Ipinasa na, pangatlong tao na yung nagsasalita. Pag ganun po, most of the time, filtered na po. Di ba? Kung minsan kulang, kung minsan may pasobra, yung mga kwento. Ganun po yun, mga kababayan. Mas reliable sana kung ang nagsalita mismo yung ating Pangulo, siya yung nagkwento. O kung hindi, yung dating Pangulong Digong. Galing mismo sa kanyang bibig. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin ninyo po na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. The land of fear. What? Di ba? So, sabi rito, President Marcos met with Duterte on Wednesday night to discuss his predecessor's meeting with the Chinese leader. The Presidential Communications Office confirmed Thursday. Ngayon, sabi rito, while the Palace Anya said the two leaders talk about the meeting, it provided no details of what was said. Duterte did not say what Xi's response was, as Mr. Marcos had a casual dinner with senators after meeting with his predecessor, sabi po ni Zubiri. So malinaw, yung palasyo mismo, yung Presidential Communications Office, wala pa man pong sinasabi na official statement na galing mismo quoting the statement from the President or from the former President na si Maudigs. Walang detalye. Ano niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo? Pinag-iisipan mo na. Kung ano ba yung isasabi sa publiko. Siguro, yung kung ano kuninto ni Maudigs sa ating Pangulo, kasi nag-one-on-one sila.
Madaling sabi, pagdating niya doon sa Palasyo Malacanang, siyempre inarrange yung pagkikita ng dalawang leader. Then nag-request siguro si Mao Diggs kay President Bongbong Marcos na kung pwede niya, tayo lang muna yung mag-usap. Di ba may nirelease mga kababayan na picture na yung Pangulong Bongbong Marcos saka si former President Digong, sila lang yung nag-uusap. Sino niya yung nagkuha ng picture? Siyempre, tatlo sila doon. After siya magakuha ng picture, mga kababayan, para sa dalawang leader, pinalabas na siguro yung nagkodak-kodak. Di ba? Para makapag-usap yung dalawa na sila lang. Ngayon, hindi man po sinasabi ng Pangulong Marcos kung ano yon, maging si Mao Diggs. Pero siguro nakaistorya ng kung anong bagay yung hindi mabibigat. Ayun ang naikwento kay Zubiri. Ito na, look kindly anya on the Philippines, China told. Yun daw yung sinabi, mga kababayan, ng dating Pangulong Digong kay presidency ng China. Kaya sabi po rito, speaking to CNN Philippines, Zubiri said, si Mig Zubiri na yung nagsasalita. Mr. Marcos told them that Duterte had asked Xi to look kindly on the Philippines. Di yan niya, Mr. Maravillas. Naniwala kang sinabi yon ni Mao Diggs sa Pangulo ng China? Malamang sinabi rin, pero hindi yun talaga yung major topic na pinag-usapan nila. Di ba? Naniwala kayo na yun lang yung sinabi? Mga kababayan ni Mao Diggs. What about yung response? Mga kababayan ni Presidency. At yung rason, mga kababayan, kung bakit siya biglang lumitaw na lang, nandun na siya nakikipag-usap kay Presidency. Ano yung circumstansya noon? In-invite ba siya ni Presidency? O siya mismo yung nag-seek ng audience? Bakit siya nag-seek ng audience? Ano yung purpose niya? Wala ba siyang tiwala sa Marcos administration na mismong mag-initiate? Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man niya alam yung paglarga ni nalaman na lang niya siguro. Pero hindi man nagpaalam sa kanya. Yun ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ano motibo, mga kababayan ni Mao Diggs sa pagpunta doon? Di sa tingin mo niya, Mr. Maravillas, ano yung rason? Malamang sa malamang, mga kababayan, in-invite siya. Ang nag-initiate, mga kababayan noon, ng meeting with Mao Diggs, si Presidency mismo. Kasi nga, barkada sila. May mensahe na napakahalaga para kay President Bongbong Marcos. And it could be, mga kababayan, yung activity ng Amerika dito sa ating bansa. Malamang sa malamang, may relasyon po, mga kababayan, doon sa expansion ng EDCA sites. At malamang sa malamang, may relasyon doon sa naging proposal ng China na makipagbalikatan din, mga kababayan. As part of the military strategy na gustong i-push ng China sa atin para i-counter ng China yung mga galawan ng Amerika dito. Malamang yun po. Di ba? Kasi sa tingin ng China, mas madali na kausap, mga kababayan, si Mao Diggs kasi sympathetic sa kanila. What? Di ba? Malamang sa malamang, mga kababayan,
theory lang natin ito po. Gustong gamitin ng China yung influensya ni Mao Diggs para kumbinsihin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na iparehas sa policy ng dating Pangulong Mao Diggs yung pagtrato sa China na mas killing sa China kaysa sa Amerika. Malamang ganun po. Kaya sabi ko nga, makikita natin ito kung na-pressure yung ating Pangulong Bongbong Marcos in the coming days and months. Ano ba yung magiging policy direction? Magbabago ba yung stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Maglalaylo ba siya dito sa EDCA sites o sa pakikipag-deal sa Amerika? So, doon natin yun makikita mga kababayan. Ano yung mga future actions? Pag halimbawa biglang cambio, biglang prino at cambio, mga kababayan si President Bongbong Marcos dito sa mga issue ng West Philippine Sea at EDCA sites, ang ibig sabihin nun, nabraso yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Diyan niya, Mr. Maravillas, anong tingin mo? Magpapabraso ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan natin po. Hindi man ako mangula. Pagmasdan na lang po natin mga kababayan ang mga susunod na galawan. At isa pa, mga kababayan, bantayan natin kung ano yung magiging activity ni Mao Diggs kung after na limbawa matigas yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, still nag-stay sa kanyang policy direction, itong tinatayuan niya ngayon, kung mag-intensify ng propaganda si Mao Diggs. At bantayan din natin yung galawan kung mananatili ba mga kababayan yung unit team. Pag halimbawa nanatili, di wow, maganda. Pag nawasak, alabs na ang susunod po. Mag-ready na tayo. Lalo na yung National Security Council, dapat mag-ready na po. Tinginin niya sa aking mga readings. Malapit ba sa katotohanan yung ating mga analysis? Ngayon, sabi rito sa balita, meanwhile, a visiting United States senator said the Philippines is expected to benefit from the 9 billion US dollars in initiatives that will be launched by the United States in response to China's continued aggression in the region. Nagalata yung Amerika. Biglang dating mga kababayan, yung isang senador, kasi niya natunugan yung galawan ni Mao Diggs. Baka niya biglang di ba? Biglang umikot. Sasabi rito, unlike Duterte who spurned the Americans in favor of better relations with Beijing, Mr. Marcos has forged closer defense ties with the U.S., a stance that the former president has spoken out against. Upon his arrival at the palace at 6:15 p.m., Duterte had one-on-one meeting with the president. Sila lang na dalawa. Tayo lang anyang dalawa. Wag na nating isama yung mga mga asungot dito sa di ba? Para kung may mag-leak na information na niya, alam natin na isa sa atin. Di ba? Pwedeng ikaw yung nag-leak o ako yung nag-leak. So, tayo lang na dalawa. Yun siguro yung instruction, mga kababayan ni Presidency. Pag-uwi mo, Anyadre, sa Pilipinas, sa bansa mo, na magiging
Wag naman sanang maging province. Di ba? Kausapin mo niya si yung pumalit sa'yo, si Bongbong. Pero pag nag-usapan niya kayo lang munang dalawa. Ah, that is part of the art of war, mga kababayan. Ah, ina-apply ng China yung Sun Tzu's art of war. Para niya, kontrolado natin yung information at alam natin agad kung sino ba yung maglilik ng information na gusto kong ipaabot mo sa pumalit sa iyong presidente. Ito anya yung aking proposal. Siyempre, yung other actions, mga susunod na sok-sok ng baraha, di ba? Hindi pa man yun pinapaalam ni presidency. Ito na lang anya muna. Di ba? Pag nag-fail, mga kababayan, yung gusto niyang i-pause, may counter-offensive yan na gagawin siyempre. At malamang kahit hindi sabihin ng Pangulo ng China nang direkta kay Mao Diggs, sa tanda na po ni Mao Diggs, nababasa niya yung nasa isip ni presidency na posibleng gawin sa atin. Di ba? Kaya, mga kababayan, makikita natin yan sa mga future actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos after this meeting na ginawa with Mao Diggs. One-on-one po sila. So, yan ang sabi rito. Duterte had a one-on-one meeting with the President before cabinet members in the former chief executive's companions joined them. Afterwards, yun na yung nakita natin na group picture nila. Pa-picture-picture, pangiti-ngiti. Pero I think may mga bagay na medyo mabigat na napag-usapan yung dalawang leader. Kasi ano man yung sadya ni Mao Diggs, hindi nga pumunta sa SONA. Kung hindi napaka-importante yung mensahe galing kay Xi Jinping na ginawang emisary, ito pong si Mao Diggs. Ano't makikipag-meeting ng ganon na one-on-one? Di ba? Sentido common lang po. Siguradong may mabigat na mensahe, mga kababayan, si Xi Jinping at ginawang emisary si Mao Diggs kasi barkada niya. Naniwala kayo sa aking mga theories? Cabinet members at the meeting were Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr., Defense Secretary Gilbert Chodoro, Solicitor General Medardo Guevara, and Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafil. The former president was accompanied by Senator Christopher Bongo, a Chinese. What? Si Mao Diggs mismo yung nagsabi na Chinese man talaga po si Bongo. And former Executive Secretary Salvador Mijaldea. At si Mao Diggs, mga kababayan, siya mismo yung nagsabi na ang lolo niya, Chinese. Yung root mismo galing sa China. Hindi yung mga Chinese na nandito na nung pangpanahon. Kundi galing mismo sa China. Yung root ni Mao Diggs. So, nagtataka kayo kung bakit yung inclination niya papuntang ganun na po yon, natural po yon kung saan yung dugo mo, anong dugo mong nananalaytay. Hindi maalis yung hugot, di ba? Yung hatak papunta siyempre sa sabi baga po, blood is thicker than water. Naintindihan po ninyo? Siyempre, kahit tayo mga Filipino, mapunta tayo sa ibang bansa,
yung ating pagmamahal sa ating bloodlines. Lagi nating pinapahalagahan yon. Di ba? Ganon. Kaya nga po, kahit mga pabiro yung mga statement ni Mao Diggs, talagang kailangan seryosohin natin yung province. What? Di ba? Remember tayo mga Filipino, we are Ophirians, mga kababayan. Galing sa lahi ni Joktan, dugong Hebrew, mga kababayan. Sabi yan ni Dan Fernandez, congressman, na gustong palitan na yung pangalan ng Pilipinas. Kasi yung pangalan ng Pilipinas galing kay King Philip, isang mananakop. Kailangan na niya ibalik natin doon sa totoong pangalan ng Pilipinas. Yung biblical root natin, from Ophir. Pangalan ni Ophir na anak ni Joktan, yun ang Pilipinas. Sabi sa Bible. Sabi po ni Dan Fernandez, congressman ng Laguna. So sabi rito sa balita, the meeting ended at 8:15 p.m. after which the President had dinner with some senators led by Senate President Zubiri. Zubiri described the dinner as a very cordial and casual get-together and said nothing serious was discussed. Wala man anyang seryosong napag-usapan doon. Nag-picture-picture at matagal na rin yung plano na mag-dinner. The President been wanting to have this dinner for quite a while, sabi po niya. It's been a year since we started office and we've always said if we could host a dinner with all the senators to get together with all of them. So few topics were discussed but nothing very serious. Sabi po ni Zubiri. Tiningnan natin yung picture po doon with the President and the First Lady. Dalawang senador yung absent. Si Kokoro Koko, tapos si Risa. Ito po mga kababayan. Yung picture. Dalawa lang yung absent dyan. Si Risa Ontiveros, pagkatapos si Coco Pimentel, ayaw mag-attend. Talagang dibdiban, mga kababayan, yung sama ng loob sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Allergic masyado sa doon sa zona, ayaw pumalakpak. Sila lang dalawa, mga kababayan, ang hindi pumapalakpak. Masyadong nasaktan sa pagkatalo ng mga dilawan. Ayan man lang po. Pag subaybayan na lang po natin, pagmasdan na mabuti at bantayan ang mga galawan kung ano ba ang susunod na mga hakbang. Di ba? So anyway, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax, Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.